Malaking bagay nakikita mo likod mo, aware ka. May truck na nawalan ng preno mo, kung may pumubulusok papunta sa'yo. So laking feature, tsaka kita niya kung gaano kalinaw yung camera. So ito yung papalagay natin, Chigi AIO5. Meron din siyang parking sentry mode. Pag nauga yung motor natin or natumba or bilangga sa parking, magre-record siya for a few seconds para malaman natin kung sino yung may gagagawan nun. So front and rear recording siya. So ayan yung placement ng camera natin sa front and yung sa rear natin. Ayan, tire pressure natin, oh. Nag-warning siya. So ngayon mga katingin, nandito tayo ngayon sa M2 Motorcycle sa Makati para magpa-install ng Chigi Smart Riding System dito sa ating ADB 160. So ito yung papalagay natin, Chigi AIO5. So ito yung top of the line nila na meron ng dashcam, wireless tire pressure monitoring system. Marami siyang features. Android Auto, Apple CarPlay, blind spot detection, waterproof. Meron siyang video stabilization, no, para hindi maalog yung kuha. Parking sentry mode, kapag na sagi yung motor nyo or natumba, nagre-record siya for a few seconds para malaman nyo kung sino yung suspect. Meron tayo dito yung Yamaha T-Max, nagpakabit din ng Chigi, oh. So dito yung nilagay. So ngayon pa lang ako nakakita ng T-Max na may Chigi. Ang ganda ng ginawa, oh. Very sturdy kasi meron siyang metal bracket dito. Tapos ito yung best seller ng Chigi. So 100 watts charging siya, fast charging. So ang ganda nito, charger siya, USB Type A. So ba Type C naman. At ang ganda pa nito, pwede ka mag-charge ng cellphone at pwede mo rin i-charge yung battery ng motor. So two-way charging system siya. At napakalit lang. So parang cellphone na lang din yung motor mo. Using Type-C cable or Type-A na USB, pwede ka na mag-charge ng motor. Hindi ka na malulobat. Sobrang laki ng TFT ng T-Max. Bagay na bagay pa rin, oh. Yung shape nito, kaparehas na shape ng T-Max. So ito na nga mga katingin, excited ako ngayon kasi yung pangarap ko na malagyan to ng navigation yung ADV natin. Ito na siya. So ganito yung napili kong pwesto, sa may handlebar na lang siya pinalagay. Pero yung first option ko sana is nandito. So kagaya dun sa CF Moto 450MT natin, kung maalala nyo yung build natin na pinalagyan din natin siya ng Chigi. So dapat dito ko siya palalagay kasi na-adjust ng screen na itong ADV. Kaya lang, pag dito ko siya nilagay, hindi ko na pwedeng ibaba tong windscreen. Tapos, pag nilagyan siya ng bracket ng parang GPS holder, ito, itataas pa siya ng ganun. So, medyo maging awkward yung windscreen natin kasi mapupunta siya na masyadong mataas na ganyan. So, minsan kasi gusto ko parang minimalist lang. Gaya nito, nakababa lang siya ganyan. So, ito yung pinaka-minimalist. And, pag nakapark kasi, tapos nandito sa taas yung screen natin, mas pansinin siya ng mga, alam nyo na, yung mga malilikotang kamay, hindi natin masabi kung pwedeng mangyari sa navigation screen natin. And magagandaan naman ito, habang nag-drive tayo, easy access. So dito yung kamay natin sa handlebar, madali tayo mag-navigate. Yan, madali tayo mag-pindot-pindot sa kanya habang nag-drive. Pag gusto ko ma-navigate, medyo yun yung disadvantage nito. Medyo titingin tayo ganyan. Pero ito kasi, yun nga, isang diretso lang siya na ganyan. Hindi pansinin, kaya mas safe siya dito. Ang problema ko ngayon is yung cellphone holder ko. Hindi ko na siya pwede ilagay dito. So, tinanggal ko yung cellphone holder ko dito na quad lock. So, baka bibili ako nung para dito. Kasi yung Aerox ko dito nakalagay sa side mirror. So, pinag-iisipan ko baka dito ko nalagay yung cellphone ko. Tapos nakatayo siyang ganyan. Para mas malinis pa rin tignan. Nagustuhan ko kasi sa Chigi, yung screen niya, mataas yung brightness niya. So, meron siyang 1,000 nits of brightness. So, pag tinanggal mo yung auto niya, lagay natin sa brightness. Ayan. Kita niya sobrang liwanag. Kung i-compare mo dun sa screen niya, diba? Dun sa LCD natin na instrument panel natin, sobrang layo na ng brightness. Ayan. Check natin yung camera
Ayan, sobrang layo. That translates to better viewing angle and clarity pagdating sa mga daytime, yung mga tirikang araw. Pero usually, kailangan naka-auto lang. Ay, nakita mo nag-a-adjust siya. Depende sa lighting situation. Parang cellphone, may startup sound, may touch tone. Pwede mo baguhin yung theme kung gusto mo na makulay. Try natin makulay. Pero masyadong loud. Try natin itong black. Ayan, sobrang minimalist lang, black lang. Pero parang mas gusto ko yung blue. Tapos yung response niya, sobrang crispy at sobrang snappy. Walang lag. Yun yung nagustuhan ko dito. And maganda pa rito, yung support ni Chigi Philippines. So meron tayong update. So aalamin niya lagi kung updated ka at pwede mong i-download yung updated firmware. So, kagandahan yan, kung ano man yung mga bagong features na ma-develop nila, malalagay yan sa Chigi mo. So, unending support mula sa Chigi Philippines at sa mga developers nila. Kaya wala tayong magiging problema dyan. And syempre dun po sa mga nakapanood dun sa previous installation natin sa 450MT, same na features nito. Una-una, syempre yung pinakamaganda rito yung CarLink. So, meron tayong Android Auto and Apple CarPlay. Pwede tayong connect sa phone at pwede tayong gumamit ng mga apps like Waze, Google Maps, and Spotify. Pwede pa natin pagsabayin yun. Split screen, Spotify, kabila. Yung Waze or Google Maps, so may multitasking siya. Video. Tapos pwedeng lagi naka-display yung TPMS. Ito yung front, ito yung rear. So nakita natin, yung front natin 20, yung rear 22. So malambot yung gulong natin. Sobrang bilis ng response niya, maganda yung processor niya. Tsaka yung RAM and memory. Kita pa rin dito yung PSI natin. Meron din siyang GPS na speedometer, compass. And kung paano kung naka-gloves tayo, hindi magre-respond yung screen. Meron siya sa taas na button para pag naka-gloves ka. Meron din siyang parking sentry mode. So yung sentry mode, kapag nauga yung motor natin or natumba or bilangga sa parking, magre-record siya for a few seconds para malaman natin kung sino yung may gagagawan nun. So front and rear recording siya. So ayan yung placement ng camera natin sa front. Maganda yung pagka-integrate sa kanya, malinis na malinis, parang hindi naman halata na may camera. And yung sa rear natin, dito naman siya nakalagay. Yan, hindi siya masyadong pansinin. So all in all, maganda yung installation dito, napakalinis ng installation. Tapos yung body nito is made of aluminum. Itong screen, kaya talagang rugged siya. Yung mounting niya naman sa likod, mounting point niya is meron siyang vibration damper. So nakita niyo umuuga, may rubber dyan. Para mas tumagal yung buhay nung ating screen, hindi siya matagtag. For example, sobrang lubak or mahabang off-road ang dadaanan natin. Tapos ito yung kanyang CNC mounting arm bracket. Sobrang ganda ng pagkagawa. Talagang walang alog yan, sobrang tibay. Kita nyo, yung motor umaalog na, pero yung pinaka-bracket, walang alog. Yan. So, yung nagustuhan ko kay Chigi, very premium. Kumaga, parang siya yung flagship pagdating sa mga screen navigation display. So, para ka na naka-head unit or naka-dashcam ng pangkotse dito. So, parang 5-in-1. And dun po sa mga di nakakaalam at hindi ko na rin naman na-vlog yung pagbili nito. Bali, nakuha natin to, I think, around January or February this year. Nakuha natin, kasi noong time niya, medyo mahirap pa yung stock. Nakuha natin siya parang around 200 or 300 kilometers odo pa lang siya. So abangan nyo, baka lagyan natin to ng PRYMT Hexa DRL dito. Lagyan natin ng aux light. Gusto ko yung nakatago dito eh. Tsaka yung Hella horn, malakas na busina. Tapos gusto kong palitan pala yung rear suspension. Baka kung ano yung maganda, mga racing boy. Basta fully adjustable. So, ipapatono natin sa weight natin para mas maganda yung ride. Tapos yung front, siguro ipaparepack natin sa AV Moto Tuning. So abangan nyo yung mga darating nating contents pa dito. Build natin sa ADV 160 natin. So ito, test ride na natin yung Chigi sa ADV 160 natin. And all I can say is wow, kasi sobrang crispy ang display niya. Parang smartphone, para siyang iPhone, gano'n yung display niya. Hindi nakagamit ng navigation, basta imagine nyo na lang na yan. Pero ito, ilagay natin siya sa camera. So pag mabilis ang pindot, meron siya ritong dedicated button. So nakikita ko na may motor na nag-overtake sa ating, ayun, di ba? Nakikita mo siya. And while monitoring the back, nakalagay pa rin yung display. So meron siyang option kung gusto mo pa rin makita yung tire pressure mo. So kahit saan ka magpunta, pwede mo siyang palabasin. So namomonitor mo. Napakagandang safety feature na nakikita mo yung tire pressure mo real time pag nasa biyahe ka. Malaking bagay, nakikita mo yung likod mo, aware ka. Kung for example, meron nagtatangka sa buhay mo, riding in tandem, or may truck na nawalan ng preno, may kita mo kagad sa likod mo kung may pumubulusok papunta sa'yo. Pwede ka na kagad umiwas or tumakas kung ano man yung
mga sa likod, di ba? Kung may hahampas pala sa likod mo, makikita mo kung may bubunot doon sa likod mo, di ba? So, ang laking feature, tsaka kita nyo kung gaano kalinaw yung camera kahit na nasa dilim. So, ngayon, kung gusto mo naman samahan siya ng nasa likod, nasa harap, ayan. So, ngayon, nakikita ko yung likod, nakikita ko din yung harap. Dual monitor pwede siya. Ito yung harap, pwede yung harap lang. Harap yung malaki, likod yung maliit. So, marami kang option. Ayan, tire pressure natin, oh. Nag-warning siya. So, anong nangyari sa tire pressure natin? Nag-29 siya. So, hindi ko alam kung ano yung sabihin nun, ha. Nag-alarm siya, nakalagay raw sa 29. So, ayun, meron siyang notification kung flat ka na, magbibip yan, mag-alarm na lumalambot yung gulong mo, for example. So, kailangan mo na agapan, makakapunta ka na sa pinakamalapit na vulcanizing para pa-check kung saan ba nabutas yung gulong mo or napako. Pero pinaka gusto ko dito is yung pagiging IP67 niya, yung kahit pwede mo siyang ilublob eh. Waterproof siya, kahit bumabagyo, pwede ka pa rin mag-navigate. Unlike pag yung cellphone ang gagamitin mo, di ba, hindi ka na pwede mag-cellphone. Pag umuulan, syempre, yung charging port mo masisira, yung cellphone mo masisira. Hindi ka pwede magbabad sa ulan. And kung tirik yung araw, di ba, masisira din yung cellphone natin kasi nakababad ka. Sobrang layo ng biyahe mo, sobrang init. Pwede mag-overheat yung cellphone, pwede masunog or mag-damage, di ba? Ito, safe na safe ka kasi yung cellphone mo nakatago lang sa bulsa mo or sa bag mo, sa compartment mo. Wala ka nang isipin, hindi malalaspag yung battery ng phone mo na lagi siya naka-charge. And wala yung pag-alala, yung worry na mahulog yung phone mo, minsan nasisira yung phone mount, mahulog yung phone. Wala na yun. Kasi mas importante yung cellphone natin, di ba? Andito yung mga contacts natin, dito yung mga mahalaga natin kung meron tayong mga banking app dyan. So, pinakamahal yung cellphone, wag mawala. Kaya wag natin basta sinasabit kung san-san. So, maglalagay pa rin ako ng phone mount dito, pero ilalagay ko lang siya minsan-minsan lang. Never on a high speed road kasi pag nahulog, mahirap hanapin. Ayan, nag-a-alarm na naman siya. So, sabihin, there's something wrong dun sa rear tire natin. Ayan, so napakagandang safety feature. So all in all, it's a pricey gadget, pero yung safety feature niya, yung mabibigay sa'yo na safety, hindi mabatawaran yun. May iwasan mo mga aberya, hindi matatawaran yun ng gastos mo dito. So para sa akin, talagang investment siya. Pero in the long run, kung talagang more on traveling ka at meron kang extra, worth it naman siya.